Conclusion. Tama. Memory verse. Ako, Galatians 5:22-23. The fruit of the Holy Spirits are love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. For the word itself. Next. Sige na nga, mga. Isaiah 60 verse 22. When the time is right, I will Lord will make it happen. Nakaraan ko dapat uwi na po ng bill. Tapos hindi po siya natuloy kasi sabi ni ate, huwag daw muna po ako stress. Tapos this week po, ngayon po, uwi po ako sa Grace Bill. Tapos napag-usapan ko na magkakaroon po ako ng allowance po. May weekly ka allowance, pero mo saan 300? Isang 300? 300, alam mo ba na ganyan? Ito yung bibilangin mo. Galing nila Rick. 300. Oo, 300. Next. Dalawang guys sa baba. Gusto yun eh. Dalawang Na. Tama. Thank you. Go. Kaya po yung mga manaraan. Maraming salamat sa amin. Maraming salamat po sa mga kapatid na nananalig ko, Panginoon. Panginoon, gabayan po ako sa aking pagbabahalan ng salita mo. Sabi ko po sa inyong lingkuran. Ito po ang aming mga Panginoon. Maraming salamat. Amen. Paano natatawa ako kanina? Pag bumabati si Sango, ang nasasabi niya kay Pastor, Panginoon, Sino ba? si Papa ni Abril, Panginoon, Pastor. Yung ano? Ibig na Pastor ang tatawagin niya, Panginoon, ay Pastor. Akala ko si Kuya Arman. Si Sango. Ano lang po, may ilang po yung nagawa ko ng negosyo kasi po, alam ko kay parin ko, tsaka ulang. Thank you po, Pastor. Thank you po. Go. Ang isang ano lang po ito, ay tatlong verse po na magkakasunod kasi po, hindi po makapagandaan. Hindi po nakapagkandayan ha. Ano yung biglaan mo yung pagsasabi ko ng siya. Hindi mo makikita. Paano po yung mag-start po ako dun sa 1 John 1:9. Na-open ng Diyos ang mga kasalanan natin. Papatawarin niya ang ating mga kasalanan at lilinisin niya tayo sa lahat ng mga masamang ginagawa natin. Kasi tutuparin niya ang pangako niya at gagawin niya kung ano ang tama. Ano po ba yung gusto ng Diyos na gawin natin? Mag-confess. Confess po. Ayaw po dun sa ano natin. Gusto po na Panginoon na aminin po natin na tayo ay makasalanan. Dahil wala naman po talaga na iisa sa atin ang hindi nagkakasala. So huwag natin kalimutan na makipag-usap sa Diyos. So dito po pwede po natin na kausapin ng Panginoon katulad ng ano na pwede natin sabihin sa Kanya na Ama, nagkasala ako kanina, may nagawa ko ako. Parang conversation lang po natin to sa Panginoon. So, pansinin niyo po mas ano po, mas magaan po pag nag-pray po tayo, mas magaan po yung pakiramdam po natin pag wala po tayong tinatago. Amen. Siya yung may tinatago. Wala pong, yun wala pong Magandaan. Maganda yung pagdarasal natin sa kanya. Walang madlang at walang sorry. At nasasabi natin ang lahat sa kanya. Katulad po ng ano, pakikipag-usap natin
natin sa ano, matalik natin kaibigan, pinakamatalik na kaibigan. Kasi naman po kapag hindi mo naman po, matalik na kaibigan, nahihirapan ka pong magkwento sa kanya. O, yung tiwala po ba sa kanya? So, kaya nga din natin magtiwala sa Panginoon na papatawarin niya tayo. Right? Ano po? Ano po ba yung ibig sabihin ng aminin natin o pag-amin natin? Mga siya 300 to 150 na kami. Present ba? Ano yan eh, Josh? Ano po ba yung ibig sabihin ng aminin natin o pag-amin natin sa kasalanan? Aminin natin na nagkasala tayo. Yes, I-repent natin sa Kanya para yung kasalanan na yun is mawala sa kaisipan mo at sa puso mo, pati yung nakaaway mo or nakagalit mo is ipanalangin mo rin na magkaroon ka ng kapayapaan. Kayong dalawa, magkaroon ng kapayapaan yung bawat isa. Thank you po, Anet. So, dun po sa amin yung tama po yun, i-admit po natin o i-acknowledge po natin na mali tayo. So, dun po sa binasa natin, paano po i-describe ang Diyos? Ano po siya? Ano po yun po? Question yun, question po. Dun po sa ano? Sa yun po natin galing. Ano po yung Diyos? Ano po ang? Diyos. Diyos? I-describe po siya. Oo, tama po ka. Hindi. Ulit po. Siya po ay tapat sigurado papatawarin mo. Dapat po ang Panginoon. So ano po ba ang dapat natin ano po ba ang gagawin ng Diyos pag tayo umamin sa mga kasalanan natin? Amin. Papatawarin tayo. Nilinisin tayo sa kasalanan. At tutulin tayo. Oo, tama po. Tayo nilinisin ng Panginoon. Pakibasa nga po yung 1 John 1, chapter 1, verse 8 hanggang 10. Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa ating mga katawanan. Sabalit po, itinakahagi natin ang ating mga kasalanan at katawanan tayo ng Diyos ang Diyos. At nalilisin tayo sa lahat ng ating kasalanan, sapagkat siya ay tapat at matuloy. Then, sinasabi natin hindi tayo nagkasala, ginagawa natin sinungaling ng Diyos at wala sa ating ang nagsasabi. So yun po, huwag po natin nagsasabihin na. So huwag po natin sabihin na wala po tayong kasalanan. Kunyari po ano po, nagkaroon po tayo ng na mali, o kaya kasalanan. Tapos, iyaano po natin siya. Parang ayun po. Wala po kasi isa sa atin na matulog. So yun po ang sabi ng Diyos na sorry. Ay naman po. Ay, gulang. Sabi ko tatlong verse. Kasi yun, no? Ano to ba? 8, 9, 10. Ay, pinasa ko na lang sasali pa. Ay naman po. Thank you po. Tanungin niyo siya. Ano po? May tanong po. Bakit po pag hindi po tayo nag-confess kay God, papatuloy po? Hindi po tayo papatawarin ng Panginoon kapag hindi po tayo nasabi sa Kanya. Kahit alam naman po kahit alam na po ng Panginoon na nakagawa tayo ng kasalanan, pero yung hinihintay po sa atin ng Panginoon, yung pagbabalik po natin sa Kanya, yung repentance po natin sa Kanya, yung puso po natin na bumalik sa Kanya. Kaya gano'n, kaya lagi tayo, iwasan natin na makagawa ng
kasalanan. Kasi paano kung nasa lugar tayo ng kasalanan? At yun na pala yung last day natin. Dito sa earth. So saan ka mapupunta? Sa hell. So kaya make sure na we walk according to His ways at iwasan natin yung possible na magawa natin mga kasalanan laban sa Kanya. Next question. Go. Very good question yan, Ate. So pag may nagawa ng kasalanan, anong gagawin? Hindi porket, ay, pwede pala mag-confess, gawa lang ulit ang kasalanan. Mamaya ulit Hindi ganun na. Mas mabuti, hindi ka na uulit-ulit. Yes, question. Question. Bikinig kasi si Ate Ine. Question. Tatanong sa'yo. Sige. Ate Ibon. Sige, go Ate Ine. Lawrence. Tanong mo kay Kuya George. Sige, ikaw kaya magtanong Kuya George. Sige, go. Ayaw nila magtanong ha. The reason why we're asking questions is for us to be able to clearly understand it. And kung bakit siya magtatanong ng question is for him and us to be able to know that you understand the lesson. Here you go. Minsan